Isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba sa Diyos ang pagbibigay o abulo yan. At ito po ay para malinaw, no, naiiba ito sa tinatawag na tithes or ikapo. So yung talakayan po natin ngayon, walang kinalaman sa tithes. Naniniwala po kasi tayo na ayon sa pagtuturo ng Biblia, sa bagong tipan po, hindi na iniutos ang ikapo para sa mga Kristiyano. Magmula po nung umakyat si Kristo sa langit, wala na yung kautusan sa mga Kristiyano na ikapo. Ang tithes po, kung meron man o kaya kung nagkaroon man, ito ay particular na ibinigay sa bansang Israel na mababasa natin sa Old Testament. Ngayon, yung ibang Christian churches sa panahon natin at sa lugar natin ngayon, meron pong nagpapatupad ng ikapo at sa kanilang pag-implement nitong tithes na ito, ay hiwalay pa daw po yung offerings naman. So kapag nag-alay ka ng offerings, hindi ka pa nakapag-tithes. Kung nag-tithes ka naman, iba pa rin yung offerings. Ibinabatay po nila yon sa katuruan sa ilalim ng kautusan nung panahon na mababasa natin sa Old Testament. Kasi sa lumang tipan po, ang ikapo, isang obligasyon yan ng mga Israelita. Kung saan po yung 10% ng kanilang ani o kaya 10% ng kanilang kinita mula sa taniman o kaya pag-aalaga nila ng hayop, 10% noon inilalaan para sa templo para suportahan yung mga saserdote tsaka yung mga Levita. At para na rin po sa pagtulong sa mga mahihirap na kababayan nila na Israelita. Samantalang yung offerings, kusang loob na pagbibigay para sa gawain ng templo at iba pang pangangailangan ng mga Levita na yung offering wala namang porsyentong itinakda. So yan po yung guidelines para sa tithes and offerings na obligasyon po yon ng mga Israelita. Pagka minsan ginagamit na basihan ng mga Christian churches sa panahon at lugar natin ngayon. Yung mga Levita po, isa sa 12 lahi ng Israel. Nung masakop ng Israel, yung lupang pangako, yung nang makarating sila sa Kanaan, yung lupang pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos, hinati yung buong lupain sa 11 lahi bilang kanilang mana. Again, 12 tribes po yung Israel, pero 11 parts lang yung pagkahati nila sa lupang pangako. Kasi hindi kasama yung mga Levita sa hatian ng lupain. Ayun po yun sa utos ng Diyos sa kanila bago pa sila pumasok o makarating sa lupang pangako. So, nung nakapasok sila sa Promised Land, ganun nga yun nangyari. 11 na hati lang. Tapos yung lahi ni Levi, yung mga Levita, walang minanang lupain. Ano yung itinakdang mana para sa mga Levita? Yun yung ikapo para na ibibigay sa kanila mula ng 11 lahi or lipi or ng tribo. So ganyan yung history, no? Kaya merong ikapo sa Israel. Ang layunin para suportahan yung mga Levita sa kanilang ginagawang panguna sa paglilingkod sa Diyos, paglilingkod ng buong bayan ng Israel. Ganyan noon sa Old Testament. Ngayon, sa Bagong Tipan, hindi na iniutos ang ikapo sa mga Kristiyano bilang isang batas. Wala na yung ganon. Pagbibigay na. At ang prinsipyo ng pagbibigay, kusang loob at ayon sa kakayahan ng bawat isa. At walang itinakdang porsyento. Kung magkano yung kinikita ng isang Kristiyano, kusang loob na pagbibigay ayon sa kakayahan ng bawat isa. Basahin po natin ang ating pangunahing talata at isa sa mga batayan ng tinatawag nating offerings o pagbibigay. Sulat ito ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Korinto, ikalawang Korinto chapter 9, verse 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So ganito na sa Bagong Tipan, no? Hindi na iniutos yung ikapo. Wala nang tithes bilang isang batas. Ang bagan o abulo yan sa church yung pinag-uusapan na dito. Ayaw ng Diyos na masama yung loob natin o kaya mabigat yung ating kalooban kapag tayo ay nag-aabuloy sa church. Ayaw din po ng Diyos na nanghihinayang pa tayo matapos na makapagbigay tayo sa church. Ang nais ng Diyos,
masaya tayo kapag nagbibigay o kaya kapag nag-aabuloy. And totoo din po yan, no? Hindi lang po sa pag-aabuloy, no? Anumang uri ng pagbibigay, bagamat nga yung context dito ay tungkol sa abuloyan sa church, pero anumang uri ng pagbibigay, maaari din naman natin itong i-apply yung pagtulong natin sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay, maging masaya tayo sa pagbibigay. Bakit daw po? Ayon dito, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dahil sa katuroang ito, ang ating pagbibigay hindi dapat ituring bilang isang legalistic requirement tulad ng tithing. Kundi ang pagbibigay, isang pagpapahayag ng ating pananampalataya, isang pagpapahayag ng ating pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Ano man yung ating ibigay, maliit man yan, malaki man yan, ang mahalaga po, nagmumula sa puso at merong tamang layunin. Ang layunin po, para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mula sa talatang ito, pag-aralan natin ang ating paksa na ang pagbibigay, isang puso para sa gawain ng Diyos. Sa unang bahagi ng ating aralin, tingnan natin yung ilang pagtuturo ng Biblia tungkol sa ang tamang pananaw sa pagbibigay ng offerings o abuluyan sa church. Meron lamang tayong dalawang major points dito. No? Una, ang pagbibigay ay alinsunod sa puso. Sa unang bahagi nga po ng ating main verse, itong 2 Korinto chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Pinapakita dito na ang pagbibigay, isang personal na pagpapasya. So kung tayo po ay makikibahagi sa gawain ito, pagbibigay, personal natin niyang decision. Hindi ito dapat gawin dahil sa pamimilit ng iba. O kaya hindi tayo makikibahagi sa pagbibigay dahil may batas. Kundi po, bunga ng malayang pasya mula sa puso. Yung tunay na kaloob o tunay na pagbibigay, nagmumula sa taos-pusong kagustuhang tumulong o kaya taos-pusong kagustuhang sumuporta sa gawain ng Diyos. Sabi pa dito, hindi mabigat sa kalooban. Ibig sabihin yung pagbibigay, hindi dapat gawin ng may pag-aalinlangan o kaya hindi sapilitan. Kung may bigat sa kalooban, tapos nagbigay nga tayo, hindi yun yung tunay na handog na kalugod-lugod sa Diyos. Dapat hindi mabigat sa ating kalooban. At ano pa daw po? O dala ng pangangailangan. Ang ibig sabihin naman dito, hindi dapat magbigay dahil lang sa pakiramdam na obligado o kaya pakiramdam na napipilitan dahil sa isang sitwasyon. Ang pagbibigay, hindi dapat dahil no choice lang tayo na para bang kailangan kasing magbigay. Dahil kung hindi magbibigay, ipagkakasala natin sa Diyos. Para bang ganon? Hindi dapat dala ng pangangailangan o napipilitan tayo kaya tayo nagbibigay. Kundi po, ang pagbibigay, bunga dapat ng kusang loob na pagmamahal at pananampalataya. Kaya malayo po ito sa tithes. Dahil sa panahon na ipinapatupad po yung tithes sa lumang tipan, yung mga Israelita, ninanakawan ang Diyos kapag hindi sila nagbigay ng ikapo. Gaya ng sinasabi sa sulat ni Propeta Malakay. Tingnan niyo po itong mga talata dito sa Malakias chapter 3 verse 8 hanggang 10. Ito yung ginagamit ng ilang mga ngaral o mga pastor sa panahon natin ngayon para takutin yung mga miyembro nila na maobliga silang magbigay o makibahagi sa ikapo or tithing. Ito daw yung references nila sa verse 8 hanggang 10. Basahin nga natin itong verse 8. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa verse 9, kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan niyo ako ng inyong buong bansa. Then dito nga po sa kasunod na verse, ito yung ginagamit ng mga nagtataguyod ng tithes, no? At yung nagtataguyod ng aral ng prosperity gospel. Verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig
upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at sa gayoy subukin niyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Yung mga talatang ito mula sa aklat ni Malakias, tumutukoy sa isang panahon kung saan yung mga Israelita nagkulang sa kanilang pananampalataya, nagkulang sila sa kanilang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos para sa kanila. Lalo na po sa usapin na pagbabalik ng kanilang mga ikasampung bahagi at mga handog. Yung konteksto nito sa panahon ng post-exilic Israel, pagkatapos ng pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia, kung saan ang mga tao nagsimulang mawala ng dedikasyon sa kanilang relihiyon o relihiyosong tungkulin at nawalan sila ng dedikasyon sa mga sakripisyo na iniukol sa Diyos, si Propeta Malakay nagsulat ng ganito. Sa kasaysayan, yung mga ikasampung bahagi, yung tithe, isang bahagi ng kita ng mga Israelita na itinatakda para sa templo at para sa mga Levita. Sila yung mga nagsisilbing pari at mga tagapaglingkod ng Diyos. Nang hindi ito ibalik ng mga Israelita, ipinahayag po ni Propeta Malakias na sila ay nagnanakaw sa Diyos. Nung hindi nila magampanan ito, ipinahayag sa kanila ni Propeta Malakay na nagnanakaw sila sa Diyos. So itong mga talatang ito, itong part ng sulat na ito ni Malakias, isang paghikayat at babala mula sa Diyos para sa mga Israelita na nagsasabing hindi nila tinutupad yung kanilang obligasyon. Napapailalim sila sa sumpa dahil sa kawalan nila ng pagsunod sa utos para sa kanila. Yung talatang ito, itong verse 10, isang hamon ito na ibalik yung buong ikasampung bahagi para sa mga Israelita na may pangako mula sa Diyos na magbubukas siya ng bintana ng mga langit at magbibigay ng pagpapala ng labis-labis o kaya sobra-sobra sa kanilang pangangailangan. Sa kasaysayan po, ito ay isang pagkakataon para sa Diyos na ipakita yung kanyang kabutihan at ipadama yung kanyang katapatan sa mga Israelita kung itong mga tao na ito, itong mga Israelita na ito ay magpapakita ng pagsunod. So yung mga talata na ating binasa, yan yung ginagamit ng mga mangangaral ngayon para takutin yung mga miyembro nila para magbigay sila o makibahagi sila sa tithing. Para bang sinasabi din na may pangako ang Diyos sa atin ngayon na kapag sinunod natin ito, magbubukas din ang bintana ng langit sa atin at mabubuhos din sa atin yung pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Hindi po ganon. Dahil hindi po para sa ating mga Kristiyano ang mga talatang ito. Para lamang ito sa mga Israelita. So maging maingat po tayo sa pagtuturo ng ilan gamit ang mga verses na ito. At yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, pinagdudugtong kasi nila. Pinapackage na maganda, nagiging magandang pakinggan. Magbigay daw ng tao sa puso, 10%, dahil kapag hindi nagbigay, ninanakawan mo ang Diyos. Pananakot yun. Maling aral. Dahil hindi po pinag-utos sa panahong Kristiyano ang ikapo. Nasa iba pang ang church, nagbigay ka na ng tithes, iba pa yung offerings. So ang dating para bang ipinapangalakal na nila yung pangangaral ng salita ng Diyos. At para bang inilalagay nila yung kanilang miyembro sa isang sitwasyon na kailangan nilang magbigay o kaya dala ng pangangailangan. Balikan natin yung sulat ni Apostle Paul dito. 2 Corinto chapter 9 verse 7. Hindi tungkol ito itong usapin dito, hindi tungkol sa tithes. Kundi offerings, kusang loob na pagbibigay. Walang itinatakdang porsyento, hindi din batas. Ayon nga po dito, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan. Bakit daw po? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya.
Sa ibang pananalita, ang Diyos po ay natutuwa sa taong nag-aabuloy o kaya nagbibigay ng may kagalakan. Yung salitang masaya, nagpapahiwatig ng pagiging bukas palad. Kapag nagbibigay na masaya, ibig sabihin masigasig sa pagbibigay. Ang tinitingnan dito, hindi yung laki o liit ng halagang ibinibigay, kundi tamang puso, tamang motibo sa pagbibigay. Masasabi natin na ang pagbibigay, isang gawa ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Yung tamang pagbibigay, ginagawa ng malaya at masaya. Hindi dahil sa pamimilit, kaya nagbibigay. Hindi dahil tinatakot. Sinasabi dito na ang Diyos ay nalulugod sa mga nagbibigay ng may kasayahan at nagbibigay ng may kusang loob. Kaya ang pagbibigay po, alinsunod sa puso. Pagtuturo sa atin na ang tunay na pagbibigay, isang pribilehiyo. Hindi po yan isang pasanin. Hindi yan pabigat para sa atin. Ang ikalawang punto po, ang tamang pananaw sa pagbibigay ng offerings o abuluyan sa church. Ang pagbibigay ay isang pagpaparangal sa Diyos. Sa Proverbs chapter 3, verse 9, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Tayo po ay mga alagad na pinagkatiwalaan ng Diyos, mga stewards, at hinihimok tayo na magbigay. Na sa ating pagbibigay, napaparangalan natin dapat ang Diyos. So ang pagbibigay, hindi lamang gawaing pang pisikal o pang katawan, kundi spiritual din po. Sa tuwing nagbibigay tayo, pinararangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod dito, sa ating pamamagitan ng pagtalima sa salita niya. At sa kabutihan sa atin ng Diyos, hindi tayo mawawalan sa ating pagsunod na magbigay. Bakit po? Sa kasunod na verse, may pangako ang Diyos. Mula dito sa sinasabing, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan, basahin pa natin yung kasunod na talata, sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan. Ibig sabihin po, sa pagbibigay natin bilang pagpaparangal sa Diyos, kasaganaan at pagpapala mula sa Diyos ang maaari nating tanggapin. Kasi yung salitang imbakan dito, tumutukoy sa mga kamalig o lugar kung saan nila iniimbak yung ani. Mapupuno daw yon yung imbakan na yon. Sa panahon na ito at lugar na ito, agrikultura yung pangunahing hanap buhay nila. Kaya yung masaganang imbakan, tanda po yan ng kasaganaan talaga. At ang sabi pa, at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Yung bagong alak, tumutukoy yan sa katas ng ubas na bagong piga mula sa ani nila. Yung pag-apaw na yan, nangangahulugan ng sobra-sobrang pagpapala na hindi kayang magkasya sa lalagyan nila o kaya sa sisidlan nila. So yung pangako ng Diyos na ito na kanyang pagpapalain ng sagana, yung mga taong may takot sa Diyos at mga may pusong bukas sa pagbibigay. Hindi tayo dapat magkamali naman sa pagkaunawa dito. No? Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Hindi ito nangangahulugan ng garantiya ng kayamanan na magbibigay tayo, then aasahan natin na payayamanin tayo ng Diyos. Nagbigay ako, Lord. So, dapat payamanin mo ako, Panginoon. Hindi po ganon. Kundi ito po ay katiyakan na kaya ng Diyos na magbigay ng sagana. At ang Diyos ay magbibigay ng higit sa ating pangangailangan kapag siya ang ating inuna. So, ito po ang pagtuturo sa atin ng tamang pananaw sa pagbibigay. Ang pagbibigay ay alinsunod sa puso. Ang pagbibigay ay isang pagpaparangal sa Diyos. Matapos po na maging malinaw o maituro sa atin yung tamang pananaw ng pagbibigay, pag-usapan naman natin itong isang puso para sa gawain ng Diyos.
pagbibigay para sa gawain ng Diyos. Actually, yung ating main verse, itong 2 Korinto chapter 9, itong verse 7, kasama na din dyan yung para sa gawain ng Diyos. Bagamat kasi ang context niyan ng pagbibigay dyan, kung titingnan natin yung kasaysayan, tungkol ito sa ambagan, abuluhin ng mga magkakapatid na nasa labas ng Jerusalem at Judea. So material at financial na pagpapaabot nila ng tulong para sa mga yung inaabot ng tagutom sa loob ng Jerusalem at Judea, para sa mga naghihirap na kapwa mananampalataya mga kapatid, dahil nagkaroon ng malawakang tagutom sa lugar nila. Kaya yung solution ng mga Kristiyano sa labas ng Judea at Jerusalem, magkaroon sila ng abuluyan para sa mga kapatid na nahihirapan. Yung tamang pananaw ng pagbibigay nila noon, kaparehong pananaw sa pag-uusapan naman nating pagbibigay para sa gawain ng Diyos. Hinihimok tayo na makibahagi sa gawain ng Diyos tungkol po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Iniwanan, tagubili ng Panginoong Hesus. Iniwanang misyon para sa mga mananampalataya. Yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng ating pagbibigay na may tamang pananaw, natutulungan po ang church sa mga programa tulad ng evangelism, tulad ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos, at gayon din po sa pagtulong sa mga nangangailangan at pagsuporta sa mga manggagawa ng Diyos sa pamamagitan nyo ng ating pagbibigay. Katulad ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, sa Philippians chapter 4, itong verse 15 hanggang 19, makikita natin sa sulat na yan, sa bahagi ng letter na yan ni Apostle Paul, yung pasasalamat ni Pablo sa mga taga-Pilipos dahil sa kanilang suporta sa gawain ng Ebanghelyo. Pagbulayan po natin ang bahagi ng sulat na ito kasi madalas na magamit ng ilan o kaya magamit ng marami yung verse 19, itong Philippians 4 verse 19, sa maling kaparaanan. Basahin natin yung verse 19. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang konteksto po dito tungkol sa pagbibigay para sa pagtulong sa mga katulad ni Pablo na mangangaral ng Ebanghelyo. Yan yung context dyan. Dito po nakikita natin na ang pagbibigay, isang pagtitiwala sa Diyos, na Diyos mismo ang magpupuno ng ating mga pangangailangan. God will supply all your needs. May pangako dito. Pero dapat po malinaw sa atin kung para kanino lamang ito. Para kanino ba yung pangakong pagpapala dito? Para lamang po ito sa mga nagbibigay ng offerings sa church. Dapat clear po yan, no? Kasi yung iba kiniklaim yung promise dito ng salita ng Diyos. Kahit hindi sila nakikibahagi sa pagbibigay, inaangkin yung pangakong pagpapala dito. Maging yung mga hindi nagbabasa ng even yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, kahit yung mga hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, kiniklaim din yung pangako dito. So pagbulayan po natin yung sulat na ito ni Pablo para hindi natin magamit sa maling konteksto. Kung tayo po ay hindi nag-aabuloy o kaya hindi nagbibigay ng offerings, hindi para sa atin itong talatang ito. So para kanino ba ito ayon kay Apostle Paul? At bakit natin nasabi na kung tayo ay hindi nag-aabuloy o kung hindi tayo nagbibigay ng offerings, ay hindi para sa atin ang talatang ito? Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, isa po itong letter ng kanyang pasasalamat at pagpapalakas ng loob. Dito sa chapter 4, pinasasalamatan niya yung iglesia sa Pilipos. Nagpapasalamat siya sa mga kapatid sa Pilipos kasi patuloy yung kanilang suporta sa ministeryo ni Pablo. So,
sinusuport ng mga Kristiyano sa Pilipos si Pablo, lalo na po sa aspetong pinansyal at material. Basahin po natin yung verse 15. At kayong mga taga-Pilipos, nalalaman ninyo. So clear sa pagitan nila, sa relationship nila Pablo at ng mga taga-Pilipos. Sinasabi ni Pablo dito, itong iglesia sa Pilipos, matagal na niyang katuwang, matagal na niyang kaagapay sa gawain ng Ebanghelyo. Alam nila mismo yon, alam ng mga taga-Pilipos yon. Alam din nila yung sitwasyon ni Pablo at kung paano sila naging bahagi ng kanyang ministeryo. So matagal nang sumusuporta itong mga taga-Pilipos kay Pablo sa pasimula pa lang. Sabi po, na nang pasimula ng Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia. Yung pasimula ng Ebanghelyo, ito po yung panahon ng unang pagpapalaganap ni Pablo ng mensahe ni Kristo sa Europe. Itong mga taga-Pilipos o ito mismong lugar ng Pilipos ay lungsod sa Macedonia na nang umalis diyan si Pablo, nagpatuloy siya para ipangaral ang Ebanghelyo sa ibang mga lugar, walang ibang nagpaabot ng tulong sa kanya, kundi itong mga taga-Pilipos. Sabi po dito, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Pinapakita dito na ang iglesia sa Pilipos natatangi, no? Kasi sila lamang yung patuloy na sumuporta kay Pablo sa pamamagitan ng pagbibigay tulong sa financial at material na pangangailangan, pati iba pang mga needs na pang-araw-araw na pangangailangan ni Pablo. Sinasabi dito yung pagbibigay at pagtanggap tumutukoy sa relasyon ng pagkakaloob at pagtanggap ng suporta. Para bang itong partnership sa ministry. Ibig sabihin, sila lamang, itong mga taga-Pilipos lamang, yung iglesia na patuloy na tumutulong kay Pablo nung panahong ito. Sa verse 16, sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, nasa ibang lugar na siya, nasa Thessalonica na. Yung Thessalonica, lungsod din yan sa Macedonia, pero after niya sa Pilipos, dito siya nagpunta. Pero yung suporta ng mga taga-Pilipos, hindi huminto. Habang nasa Thessalonica si Pablo, nangangaral ng gospel, nagtatayo ng mga churches, siyempre meron din siyang mga daily needs para mabuhay. So sino yung nag-support nun? Sabi dito, ay nagpapadala kayong minsan at muli. Hindi lamang isang beses, kundi paulit-ulit na pagpapadala ng tulong para kay Pablo. Pinapakita nito po yung pagiging tapat at patuloy na pagmamalasakit ng mga taga-Pilipos kahit nasa ibang lugar na si Pablo. Nagpapaabot pa din sila ng tulong. Sabi po dito, para sa aking kailangan, for my needs. Yung suporta ng mga taga-Pilipos, ang nakalagay dito, a gift more than once for my needs. Pero hindi lamang isang regalo kundi isa itong tunay na pagtugon sa mga pangangailangan ni Pablo. Bagamat si Pablo po, meron siyang sariling hanap buhay, no? Meron siyang kakayahang gumawa ng tolda para sa ikabubuhay niya, or masasabi natin na bagamat may sariling resources itong si Pablo, tinanggap niya yung tulong mula sa mga taga-Pilipos bilang pagpapala mula sa Diyos. Sa pagpapatuloy ni Pablo sa verse 17, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob. No, nilinaw ni Pablo na yung kanyang layunin hindi para humingi ng donasyon o material na tulong para sa kanyang pansariling kapakinabangan lang. Pinapakita naman nito yung pagiging hindi makasarili ni Pablo at yung kanyang pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Sabi pa, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Yung bunga, tumutukoy yan sa spiritual na gantimpala o kaya spiritual na pagpapala na kanilang matatanggap mula sa Diyos dahil sa kanilang pagbibigay. So, nalalaman nila na-acknowledge ni Pablo, alam ng mga taga-Pilipos na tumutulong sila kay Pablo. Sabi dito ni Pablo, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ibig sabihin, hindi naman pala nawawalan itong mga taga-Pilipos. Yung kanilang pagkakaloob,
hindi lamang nakakatulong kay Pablo, kundi ito rin po ay nagdadala ng espiritual na pagpapala sa kanila mismo, sa mga taga-Pilipos mismo. May principle ng pagbibigay at pagtanggap. Kumbaga, pagtatanim at pag-ani. Ang prinsipyo ng pagbibigay na nagpapahiwatig ng pagpapalain ng Diyos yung mga mapagbigay, hindi lamang po dito tinuturo yan. Kundi sa iba pang bahagi ng Bible, tinuturo din po yung principle na yan. Sa Biblia po, ang salitang bunga madalas gamitin para sa maipakita yung resulta ng isang mabuting gawa. Sabi dito, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami sa inyo. Sa New American Standard Bible, but I seek the profit which increases to your account. Kung sa literal na Tagalog na translation, ngunit hinahanap ko ang pakinabang na dumaragdag sa inyong talaan. May nais si Pablo na matanggap sila. Sa Revised Tagalog Popular Version, ganito yung pagkakasulat ng parirala na yun. Kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Hindi naman natin dapat isiping ito ay pangako ng pagyaman sa material na bagay. Kasi ano ba naman yung material na yaman o material na kasaganaan? Kapag ang tao namatay, hindi naman madadala talaga yan, yung material na kasaganaan. Kundi ito po, higit sa material. Spiritual yung tinutukoy dito na masaganang gantimpala. Yung mga gumagamit ng verse na ito, yung mga prosperity gospel preacher, huwag nating pagpapaniwalaan yung mga yan na nagtuturo sila na kung tayo po ay magiging mapagbigay, pasasaganain tayo sa material at pinansyal na kalagayan. Hindi po yan yung pangako dito at hindi po yan yung nais ni Pablo na matanggap nila ng mga giver. At mainam din po na hindi kayamanang material yung hahangarin natin. Kundi sa ating pagbibigay, tulad nila noon, asamin natin, tulad ni Pablo, ang naisin din natin, yumaman tayo sa ating spiritual na aspeto. Hindi sa material na mga bagay lang. Ang asamin natin, ang naisin natin, yung lumakas yung ating faith, yung lumalim yung ating pagkakilala sa Diyos, at tumibay yung ating relasyon sa Diyos, yun po yung masaganang gantimpala dito. Sa verse 18, ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog. Pinapahayag ni Pablo na may kasapatan siya at hindi siya naghihirap. Pero kung titingnan natin yung realidad ng sitwasyon niya, isa siyang bilanggo sa Roma. Yung salitang sumasagana, papakita ng kanyang kagalakan at pasasalamat. So hindi yan more on material, physical na mga bagay. Sa biyayang natanggap niya, hindi lamang sa material, kundi lalo na sa spiritual. Pinapakita nito yung kanyang pananampalataya sa Diyos, na ang Diyos bilang tagatustos ng lahat ng kanyang pangangailangan. At sabi pa, palibhasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo. Si Epaprodito, isang kasamahan ni Pablo at sugo ng iglesia sa Pilipos. So, siya yung nagdadala ng mga gift, ng mga regalo, ng mga bigay ng mga taga-Pilipos para kay Pablo. Yung mga bagay na tinanggap niya galing sa kanila, galing sa Pilipos, maaring pagkain yan, gamit yan, damit yan, o iba pang mga pangangailangan niya sa kulungan. And hindi lang po yan material na halaga yung kanilang handog, kundi sa mga bagay na pinarating nila kay Pablo, meron niyang spiritual na epekto kay Pablo. Ito po ay isang pagpapakita ng kanilang pag-ibig. Ito po ay pagpapadama ng kanilang malasakit sa lingkod ng Diyos tulad ni Pablo. Kahit pa wala na si Pablo sa lugar nila.
na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Ginamit ni Pablo yung sa Old Testament na kung saan yung mga hain at handog na sa Diyos inilarawan bilang isang mabangong samyo. Pinapakita nito na yung pagbibigay hindi lamang pagtulong kay Pablo sa pisikal, kundi po isang espiritual na pagsamba na kalugod-lugod sa Diyos, yung pagbibigay. Sa New Testament po, tinuturing yung pagkakaloob at yung pagmamalasakit sa kapwa bilang isang spiritual sacrifice. Bilang paglilinaw na itong handog na kaaya-aya, itong handog na kalugod-lugod sa Diyos ay isang spiritual sacrifice. Basahin po natin itong Hebreo chapter 13, verse 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Yung pag-aabuloy o sharing, pagbabahagi ng kung ano yung meron tayo para sa kapakanan ng iba. At ang ating mga pag-aabuloy sa church, para sa kapakanan po ito ng iba. Dahil yung abuluyan, ginagamit ng church sa pangangaral ng Ebanghelyo para sa kapakanan ng iba, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagpapasigla ng mga gawain sa church, para maging masigasig yung kapatiran sa mga gawaing paglilingkod sa Diyos. So yan yung pag-aabuloy o sharing na sinasabi dito sa Philippians chapter 4 verse 18, na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. And sa kasunod na verse po, andito yung pangakong pagpapala mula sa Diyos. Kung tayo po ay magiging katulad dito sa mga taga-Pilipos na nagbibigay ng suporta sa gawain ng Diyos, katulad ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, sabi dito sa verse 19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Muli po, ang context nito hindi para sa lahat ng tao, kundi para sa mga Kristiyano na tumutulong sa pagsuporta sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay nakikibahagi sa gawaing pagbibigay para sa suporta sa pangangaral ng Ebanghelyo, sinasabi po dito, and my God will supply all your needs. Kaya, ang pagbibigay para sa gawain ng Diyos, merong kalakip na pangako. Pupunuan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. At sa iniiwang mensahe o mga practical na application sa ating aralin ngayon, una po, hindi kailangang maging mayaman sa salapi upang makapagbigay. Ang pag-aabuloy o pagbibigay sa offering, hindi ang gawain ng mga mayayaman lamang o kaya mga taong sagana sa material at pinansyal na mga bagay. Ang pagbibigay, bahagi ng ating pagsamba. Ang pagbibigay, isang bunga ng ating pananampalataya at pagpaparangal sa Diyos. Ano man yung estado natin, ano man yung kalagayang pinansyal natin ngayon, lahat tayo hinihimok na makibahagi. Pakinggan po natin yung kwento at pangangaral ni Jesus patungkol sa isang babaeng dukha, balo. Mababasa natin yun sa aklat ng Marcos at Lucas. Basahin natin itong Marcos chapter 12. Dito sa verse 41 muna. Umupo siya sa tapat ng kabangbayan at minasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Verse 42. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos isang pera. Sa 43, pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. At sa verse 44,
sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inuhulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. Sa pagpapakita po ito, yung gawaing pagbibigay para sa ating lahat. Habang maraming mayayaman ang nagbibigay ng malalaking halaga, itong balo sa kwentong ito ang inihulog 2 kusing lang. Pero yun ang kanyang buong kabuhayan. Sa mata ng tao, maliit yung kanyang binigay. Pero sa mata ni Jesus, higit ito sa lahat ng nagbigay na ayon lang sa kanilang kasaganaan. Ang halaga ng ating handog hindi sinusukat sa dami, kundi po sa taos-pusong pagbibigay na may pananampalataya. Taos-pusong pagbibigay na may pagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi po kailangan na kung kailan tayo sagana, saka tayo makikibahagi sa gawain ito. Kung kailan lang tayo meron, saka lang tayo makikibahagi. Na yung abulo yan, para lamang sa mga mayayaman. Hindi po ganon. Hindi kailangan maging mayaman sa salapi upang makapagbigay. At sa ikalawang aplikasyon po, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sa Acts chapter 20 verse 35, sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi nito, it is more blessed to give than to receive. Sa ating paningin o sa prinsipyo ng tao, parang mas blessed yung tumanggap kasi sila yung tumanggap. Pero sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng verse na ito, higit na mapalad ang magbigay. Mapalad ang tumanggap, pero higit na mapalad ang magbigay. Totoo po na mas mapalad ang magbigay gaya ng ating napag-aralan dito dahil ang mga mapagbigay na may tapat na motibo sa harap ng Diyos, ang mapagbigay na may tamang pananaw sa pagbibigay, tunay na pagpapalain ng Diyos hindi lamang sa material na pangangailangan, kundi higit sa lahat, pagpapalain siya ng Diyos sa espiritual na aspeto. Muli po mga kapatid, ang ating pagbibigay hindi isang obligasyon na gaya ng pag-uutos sa lumang tipan tungkol sa ikapo, tungkol sa tithes. Kundi para sa ating mga Kristiyano, ito po ay isang pribilehiyo, ang pagbibigay. Isang pribilehiyo dahil sa pamamagitan nito na ipapakita natin yung ating pananampalataya. Na ipapakita natin yung ating pagtitiwala, yung ating pagmamahal, at ating pagsamba sa Diyos. Ito po ang ating aralin, ang pagbibigay, isang puso para sa gawain ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Tayo po ay muling manalangin.